Kung hindi ko babaguhin yung sistema ko, what's the reason? Ba't pupunta pa kayo sa akin? Eh, I know naman for a fact na galing na kayo sa ibang doktor. Diba? Alam ko yung sagot ng karamihan. Hihingi nga kami sa iyo ng second opinion. Tama? Yes. Kung second opinion naman ang habol nyo at natapos nyo ng panoorin ng health forum, palagay ko mas naguluhan ka ngayon. Why? Magkaiba kami ng opinion ng dati mong doktor. Yung dati mong doktor, nakitaan ka ng bukol. Sigurado na ako. Ang advice, surgery. Okay na muna. Tama? Tama. Oh, si Doc Atoy, habulin pa nating matunaw via discipline and nutritional guidelines. So magkaiba kami ng opinion. Yung dati mong doktor, nakita na yung bukol mo ay mahigit 2 cm. Tandaan niyo po ito para hindi po kayo basta-basta oo ng oo. Basta ang bukol, mahigit 2 cm, candidate yun for biopsy. Kailangan mahigit 2 cm. Pag hindi mahigit 2 cm, Wala. ano muna yun, monitoring? Wala eh. Ngayon, kahit makapakaliit pa, candidate ka na for biopsy. Si Doc Atoy, I hate biopsy. Hala, Doc, paano natin malalaman, di ba? Yung biopsy para malaman natin kung benign or malignant yung bukol po. Paano natin malalaman? Okay, i-explain ko lang. Tama po. Ang biopsy po, hindi po siya treatment program, ha? Biopsy is a diagnostic tool. It is a confirmatory and conclusive test para malaman kung yung bukol mo nga ay benign or malignant. Okay? Eh bakit ayaw mo to? Here it comes. Pakinggan nyo maigi, ha? Sabihin na lang natin yung bukol mo, sample lang, may lamang cancer cells. May laman. Pinagalaw mo. Di ba? 80 to 90% kakalat lang yung cancer cells. Parang ano lang yan? Para lang makita nyo yung comparison. Parang bahay ng langgam. Nakakita na ba kayo bahay ng langgam? Huwag mong galawin yan, nandyan lang sila. Pero once na nagalaw mo yan, ano nangyari? Nagpupulasan. Bahay ng bubuyo. Nakakita na kayo? Ginalaw mo. Huwag mong galawin, nandun lang sila. It will do you no harm. Pero once ginalaw mo, anong ginagawa nila? Hindi, nagre-retaliate pa. Nangahabol pa. Totoo? Same goes with cancer cells. Eh kung may plano naman tayo na tunawin yung bukol at patayin yung cancer cells in a natural manner, what's the reason for biopsy? So magkaiba na naman kami ng opinion. Pangatlo, nakita ng doktor mo na tumataas na creatinine mo. So automatic yun, candidate ka na for dialysis o kung may pera-pera ka, kidney transplant. Si Doc Atoy, habulin pa natin ma-repair yung kidney para hindi ka mauwi sa dialysis. Magkaiba na naman kami ng opinion. Yung dati mong doktor, nakitaan ka na yung valvula, ugat na lang, yung ugat, papasok o palabas ng puso, may para. So, you will be a candidate for open heart surgery, angioplasty, o kaya bypass procedure. Si Doc Atoy, tanggalin natin yung bara nang walang operasyon. Di ba magkaiba kami ng opinion? At dahil magkaiba kami ng opinion, alam ko na nangyari sa'yo. Ano yun? Lalo ang naguluhan. Sinong susundin namin ngayon? Alam ko na susunod mong gagawin. Ano? Hahanap ka ng third opinion. Pero opinion na to. At ito na yung pinaka-importante. Tapos na, last. Second reason bakit po iba yung prosesong ginawa ko, iba yung sistema natin. Okay, let it be known na yung inattendan nyo pong health forum, ano po, it is an educational program regarding health. It is never about medicine. Kasi kung tungkol sa medisina ang topic ko, dapat ang title nito, Medical Forum. Ano yung inattendan nyo? Health forum. Ano po para sa iyo ang Tagalog ng health? Kalusugan. At bakit tungkol sa kalusugan ng topic nito, Katoy? Kasi naniniwala po ako, unang-una ng buong pananampalataya ko sa Panginoong Diyos, buong pagkatao ko at buong puso ko. Kaya nga ako napunta sa pagmimisyon. The only reason,
Tagalogin ko lang. Ang kaisa-isang dahilan why you guys needs medicine right now, kasi po sira ang kalusugan nyo. Tanong, kapag naayos na po ba ang kalusugan mo, kakailanganin mo pa ba ng medisina? Hindi na. Ulit? Hindi na. Pero here comes the biggest pagkukulang. Uy, ang sabi ko pagkukulang ha, hindi pagkakamali. So tama yun, may kulang lang. Ano yun? Many of you guys, karamihan sa inyo, nasa gamutan ngayon. Nagagamot ka, hindi? Yes. Okay, so nasa treatment program kayo. Correct? Yes. Walang mali doon. Sabi ko nga, hindi mali eh. Kasi kinreate ang gamot, inimbento ang gamot, ginawa ang gamot para sa sakit. So tama yun. Ang tanong, nagagamutan kayo, ang tanong, may nag-aayos na po ba talaga sa inyo ng kalusugan? Pakisagot mo. Wala. Wala? O ba't naghintay kayong gumaling? Na-gets nyo? So yun yung dahilan kung bakit ako mas interesado kung i-educate muna kayo. Kasi sa totoo lang, mas madali sa akin. Pagdating mo rito, ano sakit mo? Oh, uwi. Ikaw. Hindi ka rin na pa kayo nakauwi. Kaso wala ka naiintindihan. Wala kang babaguhin. And the reason why you are sick right now, you did something wrong before. Wala na akong kausap to. Yes. Hirapan ka? Ha? Hirapan ka? Oo. Kita mo na yung mga bigyan audience. So, kailangan mo naging malinaw. Naintindihan niyo na kung bakit may health forum? Yes. Nililinaw kong maigi at sana naiintindihan po ninyo. Hindi po sa doktor nakasalalay ang magaling. Walang doktor na nagpapagaling. Agree? Yes. Hindi namin kaya pumasok sa katawan. Para i-repair ko ni sila. Tama ba? Yes. Tama. Hindi rin naman pwedeng ganito, pare. Sino po rito may CKD o mataas ang creatinine? Taas naman. Sige po. Creatinine. Mataas creya? Okay. So, ganito gawin natin. Ano po? Pakiiwan nyo muna yung kidney. Tapos, Ayusin ko, balikan nila next week. technician ka? Sino ang appliances? Di ba hindi pwede? Hindi. So, hindi nakasalalay sa doktor ang kagalingan. Kahit sa iniinom, nakasalalay ang tunay na kagalingan sa Panginoon. Amen? Amen. 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 Kung makikita niya na ginagawa mo ngayon tama sa katawan, Ayun. anak ng kalabaw at kalahati. Ang tagal nila nagagamot, di naman kayo nagbabago ng lifestyle. Ouch. Yun lang. Lifestyle talaga. Sa pool, Sa pool. sa pool ba? Yes. Tandaan nyo, kahit anong baril sa'yo, pag hindi ka tinatamaan, hindi ka masasaktan. Pag tinamaan ka pa lang, at saka ako lang nakakaroon. Yes. Kaya ako pa rin ang baril mo. Tinamaan kayo? Yes. Sa pool. Okay? So, malinaw na ko. So, si Lord ang magpapagaling. Amen? Amen. Alam nyo, basahin niyo po ang buong nakasulat sa Scriptures, Holy Bible. Baka may makita ho kayo ha, i-share nyo sa akin ha. Kasi nung binasa po namin yan, alam nyo nakakatawa ang Panginoon. Ni minsan hindi po siya nagyabang. Amen? Amen. Hindi. Ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Kristo never nagyabang. Alam nyo, wala kayong mababasa ron. May isang beses na sinabi niyang meron na siyang pinagaling. Wala. Wala. Hindi niya sinabing, humayo ka, pinagaling na kita. Wala. Hala. Pati ang Panginoon Diyos, walang napagaling wala. Anong sinasabi niya? I-check niyo. Pag may nakita kayo na kontra sa sinabi ko, correct me, tatanggapin ko yun. Ang sinasabi niya lagi sa salita niya, humayo ka, your faith has healed you. Pinagaling ka ng iyong Napananalig. pananampalataya. Kaya, ito na, bibigyan ko na kayong lahat nito. Lahat po kayo, dahil nakapanood ng forum eh. So, bibigyan ko kayo ng guidelines. Lahat po yan, libre, walang bayad. Wala rin commitment. Ano walang commitment? Nasa sa'yo yan, kung gusto mo sundin o hindi. Ganun tayo. Diba? Ganun ang servisyo, walang commitment, walang kapalit. Tama ba? Tama. Walang kapalit yan. Parang ganito rin yan sa ospital. Yun nga lang, sa ospital, ang tawag doon, reseta. Oh, nag-usap na tayo. Nakapag ko sa'yo. So, hindi mo na maintindihan. Oo nga. Pinag-aralan din pati pagpangit na sulat. Then, parang nga hindi mo maintindihan. So, ang problema, nung inabot na sa'yo yung reseta,
Pagtalikod Sa mo, camera kasi. hindi naman alam ng doktor Naka-record kung ata sinabi to eh. mo yun. Nakarecord yan. Actually, Nakaraan, sobrang nagla-live sa matalino TikTok nga eh. eh. Nakasulat ito. Pagdating sa butika, bigyan mo ba ako 5 muna? Itawad? Thank you. Ito maganda. Oo. Siyempre, gamot yun. Oo. Ininom mo. 5 araw. Gumanda pa kiramdam mo. Oo. Hindi na bibili. Hindi na ako mabalik sa doktor. Gumanda pa kiramdam. Akala mo, magaling ka na. Ayun. Eh bakit ginawa namin 7 kung kaya pala ng 5? Kaya nga matagal kami nag-aral para maintindihan namin yung katotality eh. Gets niyo ako? Yes. Pagdating sa katawan, mabunti rin. Bakit? Kasi puhunan yan eh. Baligtad tayo eh. Pagkakatawan ng ginastusan, ang tawag dyan investment. Hindi expenses. Kaso baligtad sa Pilipinas eh. Anong ginagawa dito? Ang ginagawa dito, ano? Inaabuso. Alam niyo ba, huwag ka magagalit sa akin ha, everything you have right now, everything you own right now, pinaghirapan niya yan. Pinaghirapan niya yan. Ngayon, naniningil ng konti, hindi niyo magastusan. Ano tawag yan? Pinagkakitaan. Talang. Sa pool na naman. Alam mo ba yan? Ba't bumas-bumas pa ako sa'yo? I just want you to realize the most important gift that the Lord gave us is our life. Yes. Amen. Oh, yes. And that life is inside our body. Oo naman. Hindi naman siya mabubuhay ng siya na mag-isa. Hmm. Nasa katawan. Okay ba? Okay. Okay? Okay. So bago, bibigyan ko ulit, ulitin ko yung part na naputol. Lahat po kayo, bibigyan ko na ito tag-iisa. Pero before you follow this, 10 seconds lang naman, siguro saglit na saglit lang yung 10 segundo. Ask yourself first, nananampalataya ka ba? Nagagaling ka? Yes. Yes. Pag hindi, huwag mo na susundin ka. At least tapat si Doc Atoy, Yes. kasi hindi siya tatala. Di ba? At least hindi kita pinapagastos. So tanongin mo, nananampalataya ka ba nagagaling ka? If you say yes, go on. Number 1 yan. Number 2, naniniwala ka ba nagagaling ka ba? Yes. Kasi sabi na sa ospital, stage 4 na ako. Tatlong na lang daw ako. Diba? Kasi ang imposible sa siyensya, imposible sa medisina, hindi imposible sa Panginoon. Yes. Luke Ano naman. 1:37. Totoo naman. With God, nothing is impossible. Tama ba? Tama. Tama. Kaya kayo tinuturo, kaya pinapakinig ko muna kayo. Ayoko yung inom ka lang ng inom. Ininom mo to, sabi nito, ininom to. Tapos hindi naniniwala, hindi ito wala. Wala talagang kwento, doktor naman inom. Sinaraan ka ba? Salamat kay St. Peter. Okay, so, malinaw na tayo ha, malinaw? Malinaw, Dok. Naniniwala ka ba nagagaling ka ba? Yes. Tsaka, kaya ko kayo pinatatawa. Sino po may mga cancer at bukol? Pasko mo. Sino po kayo maya, kaya hindi ko naman kayo i-broadcast. Cancer at bukol, pasko mo. Okay. Bukol lang naman. Ano gusto nyo? Opera o tunaw? Tunaw. Tunaw? May dala kayo kandila. Iba yun. Nagawa siya. Hindi. Kaya ako tinatanong kasi lalong-lalo na yung mga cancer. Simula nung mabalitaan nila yung one word na yun, stress na yan. Di ba? Hindi na nga umingiti. Tapos nung umaten dito, pinilit umiti. Sakit dito yun. Walang imposible sa inyo. Tandaan niyo. Hindi si Doc Atoy ha, magpapagaling ha. Hindi. Sino yung mga followers ko sa social media? Legit? Yes. Sino bumili ng pitono? Meron? Akala ko ba follower ka? Hindi, kaya ako tinatanong. Miski sa social media ko, 17 years na po ako sa service ko. Sa mission ko, 17 years. Miski isang beses, wala kayo nakitang pinost kong testimonial. Wala. Bakit? Ayoko magmalaki. Diba? Gusto ko mag-glorify pangalan ng Panginoon.
Gusto ko, kaya ka pupunta rito, hindi dahil may nakita kang kapareha sa sakit mong gumaling. Kaya ka pupunta rito, ginabayan ka ng Panginoon papunta rito. Kasi may purpose ang Panginoon sa buhay. Ipoprove ko yun in 30 seconds. Tingnan nyo. Bakit ka nga pala dito dinala? Considering na napakaraming ospital na malapit sa bahay mo. Napakaraming doktor, sikat, espesyalista. Anong sinabi ni Doc Atoy doon? Pero bakit dito ka dinala ni Lord? Simple-simple lang. Kasi gusto ni Lord mapakinggan mo yung salita niya. Amen. Kasi sa kahit sa ospital ka dalhin, hindi nyo makikinig, hindi nyo makikita, hindi nyo maririnig na uunahin ang salita ng Diyos. Naman, yes, ha. Sa mga ospital, ang inuunang galing, talino, pinag-aralan ng doktor. Pag hindi na kaya, sasabihin sa inyo, wala na po tayong magagawa. Ipagpasa Diyos na po natin. Totoo hindi? Totoo. Di ba nasa huli ang God? Balita, sa akin, una lagi ang Panginoon. Tanongin mo yung sarili mo, nananampalataya ka na gagaling ka? Yes. Naniniwala ka na gagaling ka? Yes. Ano, gagawin mo ba yung disiplina? Yes. Oh, Harap hati. Oh, hati. Oo. 100 plus no? Oo. Ang sumagot, 32. Okay, so, sasagot na po ako ng mga katanungan niyo. Teka lang, may, ewan ko, ganun ako eh. May bias ka? Hindi, may nararamdaman ako si Pantay. Akala ko tulog. Ay, magandang hapon no. Oh, ilang taong ka na tayo? 65? Ano ba talaga? Dalawa ang edad niya? Kailan ba birth certificate na ito? Isang 65, isang 68. Ah. 68. Hindi, sinabihan ko Bukas, niya. baga. Kaya nahirapan siya. Sinabihan ko niya. Nabiopsy? Wala pa. Sige. Tay, okay tay. Okay. Naniniwala ako na galing ka ba? Hindi ko pa naman po. Okay. Sinabi ko naman sa kanya. Hindi masyado. Hindi ba siya chismoso? Hindi siya Kasi, ewan ko ganun po ako observer ako eh. Pag ganyan-ganyan lang yung mata ko, Ha? pero pinakikiramdaman ko yun, tinitignan ko siya, parang nahihirapan siya. Kasi nakaganyan na siya. So, Okay. nakikita mo kung sino yung gagaling at kung sino yung hindi na. Oo. Ituro natin kung sino. Huwag Turo natin yung saglit na lang. Malapit na. Walang ganun. Okay, sige. Sasagot po kami ng katanungan dyan. Let's go! Okay, bago dyan, siyempre, batiin natin ang ating mga manonood sa Zoom. Ito po ay siguro sa branches nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang mga nanonood sa Davao Branch, hello po sa inyo dyan. Stay put lang kayo sa San Pablo Branch, Davao Branch, Rojas City, 100. 100, siya lang mag-isa. 100 years old. Kaya sa mga branches po kasi, may mga umaatin doon ng mga katulad ng pasyente. Yan. Via Zoom. Ayan. Okay, magkalala. Nakarating din po sa akin yung inyong mga PIS or Patients Information Sheet at pabibigyan ko rin kayo ng guidelines kasi nagganyan na kayo. Dumami yung sa Rojas City, oh. Dumami sila. And then sa Daet Camarines Norte Business Center, hello po. Sa Santa Ana, Manila Business Center. Cagayan de Oro Store, hello po sa inyo dyan. Ang ating Synergia Santa Rosa Branch, hello. At ang ating Synergia Davao Branch. Okay. Maraming salamat po sa inyo panonood. At dito naman po sa ating mga panahon ngayon, meron mo bang galing sa malayong probinsya, Norte, Visayas, Mindanao? Hindi, abroad na lang. Meron bang galing abroad po? Abroad po. Ay, dami dito. O, dito muna. Dito ka na eh. Saan po kayo galing? Hong Kong. Kailan po kayo dumating? Neto, July 20 lang. Ano ba yan? June. July na kayo na pa pala 20. Ah. Hindi, 20 ngayon. 21 na kayo. June, isang buwan na kayo dito. Welcome home. Kayo po, ma'am. Oh, US po yan. Saan sa US? Kailan kayo dumating? Kailan po kayo dumating? July 3. Meron pa to. Meron pa yan. Hello, kamusta? Nandito kami. Napapanood ko kami doon. 2 linggo pa lang. Oo. Hindi ko nauubos Yung ano, anong tawag na Welcome home po. Tol, yun yung pag umuwi yung... Balikbayan pa. Yun. Natanggap niya na? Pero lang po, welcome po. So, buti binigyan ng clearance to fly. Okay naman? Okay. So, pagka may clearance na gano'n, ibig sabihin, hindi pa at-risk yan. Pero na joke. Yeah. Kasi umuwi po ko dito. Si English man. Ay, Pinoy. Yung po kasi ano, Ano?
Ito lang. Dito po, nagbakasyon lang dito. Namatay sa Mindoro. 106. Kasi inuwi-uwi pang... Hindi kasi gusto na dito, mamaya pa. Okay, sige po. Asawa niya. Hindi po. Ano na niya? Pinapa pa yan. Binata. Bikas. Sige po, sige po. I'll handle the situation later, ma'am. Okay, meron bang galing ibang bansa? Wala na? Yun. From Australia! Kailan po kayo mali? Uy, July 14. Oh, Sabi ko pala. Ma'am, tanong ko lang ha, ano ang currency sa Australia? Anong pera doon? Dollar. Australian dollar? Di pa ako nakakita niyan. Saan na ba? Di pa ako nakahipon niyan ako. Di pa ako nakapagpulsa niyan. Meron ka ba niyan? Meron yan. Ay, ikaw mo nga ba yan? Eh, biro lang. Pinangingiti ko lang kayo. Yan. Okay. Kwantuhan kong COS. Alam ko yung mga pakita. Yes, start na go! Okay, start na po tayo. Unang katanungan, ito po ang tanong. Dok, paano po mawawala ang katarata? Katarata, tanong muna, wala ba itong diabetes? Kasi kahit pa-laser natin yan, kahit pa-opera natin yan, kahit matunaw po yan naturally, if you are diabetic, there's always a possibility na babalik-balik lang siya. So, kaya inaalam din natin yung existing condition. Kung wala naman, kanino po yun? Wala naman dito. Ayan. So, walang diabetes? Okay. So, meron ako ituturo sa iyo mamaya, ipapatak sa planggana. Okay? Mineral drops po yun. Hindi pinapatak sa mata. Wala akong pinapatak sa mata diretso. Sa planggana. Kasi iiwan ko lang yung mata mo. Iwasan yung mata niya. Hindi, gagawin mo. Ha? Iwan yung Next. mata Okay, niya. bumabalik po ba sa normal ang hiatal hernia? Hiatal hernia, wala po. Pagka po hernia, I'll be honest, ayoko po ng false hope. Pagka po hiatal hernia, it is subject for surgery. Why? Sa Tagalog po ng hernia is luslos sa lalaki, sa babae, buwa. Ibig sabihin po nun, yung bituka may lumusot dahil nagkaroon ng butas. Ngayon, gusto ko ma-realize natin lahat. Ganyan po ako magpaliwanag eh. Lahat nakakaintindi dapat. Nakalusot yung bituka sa butas. Tama? Ano ang pwede kong ipainom para hilahin yung bituka pabalik? Wala. Nag-gets niya ako? So, ayoko ng false hope. Gusto ko katotohanan. Pinapa-opera ko ang hiatal hernia. Next. Okay, ano po ang gamot sa cellulitis? Wala po akong gamot. Ang tinuturo ko, nutritional management. Okay, cellulitis. Yung word na itis, sa mga followers ko, sino yung followers ko sa TikTok? Di ba tinawagan ko kayo? Sino yung tinawagan ko? Konti lang. Yun. Sa itis, pag narinig niyo yung word na itis, ang ibig sabihin, sinusitis, tonsillitis, meningitis, arthritis, bronchitis, lahat ng word na may itis sa dulo. Pakinggan ha, ang ibig sabihin ng itis medically is infection at inflammation due to infection. May pamamaga kasi may infection. So tinatanggal po yun, usually antibiotic. Pag napatay yung infection, mawala yung pamamaga. Tama? Eh ang tanong, bakit siya kinapitan ng infection? Bagsak ang immune system. Correct? Kasi kung malakas ang immune system, hindi tayo kakapitan ng kahit anong infection. Narinig niyo ho yung COVID? Yes. Coronavirus disease. Tama? Tama. Maraming tinamaan sa Pilipinas? Yes. Marami rin hindi tinamaan. Yes. Mas marami ang hindi tinamaan. Yes. Bakit? Malakas ang immune system. Kahit pumasok si virus na ang pangalan ay corona, dahil malakas yung immune system ang kumalaban, hindi siya tinabuhan. Nagets niyo? So, kailangan alagaan natin yung immune system. Okay? Sige, next. Ano po ang Barrett Di ba hindi esophagus? ka nagpa-vaccine? Barrett esophagus. It is one kind of disease na tumutubo po sa esophagus natin. Kaya po tinawag na Barrett disease po yan. Simple lang. May doktor na nag-specialize sa pag-aaral sa esophagus. Ang pangalan niya si Dr. Barrett. Ang doktor na nag-aral ng Parkinson's disease tungkol sa nerve problem, si Dr. Parkinson's. So, pinapangalan po, binibigyan ko ng respeto yung doktor na malalim na nag-aaral ko doon. Kaya ako, pag nag-aaral ako ng sakit, Arthro's disease. Mukha na maraming ganyan, nakakatakot yun. Gusto kong pag-aralan, itlog tuloy. So, Barrett disease, meron pong problema na kung, sino po ito? Taas kamay. Ayun,
ano ka na? Ultrasound o CT scan? Endoscopy. Endoscopy. And what are the treatment program that they are suggesting you? Wala daw? Sige, tayo mag-correct na natin. Bibigyan kitang guidelines. By the way, in general po, lahat po kayo bibigyan ko ng guidelines. Ang pangalan niya, hindi reseta, nutritional guidelines. Sa harap, ito yung dapat ipasok sa katawan. Sa likod, ito po yung bawal na pagkain. Sa kanan, yun yung mga pwede mong kainin. Depende sa sakit na meron ka. Detalyado naman po ito. Pero ang pakiusap ko, pag inabot na namin sa inyo ito, walang tatayo, ipaliliwanag ko lahat na nakasulat dito. Okay lang ba? Kasi natuto lang po ako sa mga naging pagkakamali namin dati. Dati pag abot nito, kanya-kanyang uwi. Pag uwi, para saan to? Ako, ano gagawin ko dito? Sayang naman. Tsagain nyo na po yung pakikinig kay Doc Atoy. Okay lang ba? Yes. Salamat po. Next. Okay, Doc, meron po akong thyroid nodules since 2019. Then meron na din po akong bukol sa breast and hindi na ako nag-meds. Last 2015 na-diagnose ako ng fatty liver and gallbladder polyps. Ano po ang gagawin ko? Okay. Yung iaabot ko pong nutritional guidelines sa inyo, hindi po ito katulad ng gamot. Ang gamot po, pakinggan na, ang gamot, isang sakit, isang gamot. Nadagdagan yung sakit, nadagdagan yung gamot. Another sakit, another gamot. Tama? Yung kay Doc Atoy, holistic. Isang nutritional guidelines lang, lahat ng problema sa loob, covered na niya. Okay, ngayon, balikan ko lang yung kwento nun. Napansin mo, meron kang breast problem, nagkaroon ka rin ng thyroid problem, tinuro ko yan sa health forum. Sa mga kababaihan, ang inyong thyroid glands, ductal and mammary glands sa suso, at saka ang inyong reproductive organ, interconnected po sila. So pag nagkaroon ka ng problema rin mo, pinatanggal mo, pwede kang tubuhan sa suso. Nagkaroon problema ka sa suso, patanggal mo, pwede kang tubuhan sa reproductive organ. Kaya nga may mga kababaihan, kinuha lahat. May myoma, may bukol sa suso, may bukol sa liig. Diba? Because all of those, yung binanggit ko ng mga organ na yon, gumagawa po sila ng hormones. Ang pinagpula ng bukol sa kababaihan, hormonal imbalance. Specific tayo. Doon sa mga may bukol sa breast. Sino may mga bukol sa breast? Taas kamay. Sige po. Oh, alam niyo, So, Dok, saan nagsimula yung bukol sa breast? Saan? Sobra sa kape. At kape. Kape pesel, kape mental. Buisit. Nagalit yung asawa. Ano kasi pindot mo eh. Pero lang yung pero. Okay. Next. Hindi po may pindot Paano na. ba tatanggalin yung medication sa high blood at uric acid? Uy, thank you for that question. Yan yung mga importanteng tanong. Dok, pag inumpisa mo namin yung guidelines mo, we need to stop with our synthetic medication. The answer is no. Tandaan mo ito sa turo ni Doc Atoy. Yung gamot na inireseta sa inyo ng doktor, pang-control ng sakit. Tama? Tama. Yung ibibigay ko, pang-repair kung ano yung sira sa loob. Tanong, pag binigyan kita nito mamaya, inumpisa mo na mamayang gabi. Bukas po ba, repair na? Hindi. So, kailangan nyo pa rin ng pang-control. Pero, lalagyan natin ng time interval. At least 30 minutes to 1 hour. Whichever comes first. Let's say, you take your maintenance, pahinga ka lang ng 30 minutes, you can take the naturals. Or baliktad. You take the naturals, pahinga ka lang ng 30 minutes, you can take your maintenance. Until such time, di ba may follow-up consultation tayo? Anong araw? Huwag kayong pupunta ng ibang araw, hindi kita makaharap. At hindi ganito ang sistema nun. One-on-one tayo sa table nun. Ngayon, pagka po sa follow-up, babasahin ko yung luma mong Sa Wednesday. laboratorio. Pag natapos na yung 45 days, pwede no follow-up check. Pag nakita natin na maganda yung 45, resulta 1 mo, month, that's the 1 and a time, half. patatanggal ko na unti-unti lahat ng maintenance nyo. Tapos, yung guidelines no, hindi rin to lifetime. Binabawasan ko rin po ito unti-unti. Okay, malinaw? Yes. Next. Dok, ang isang tao na nainatake sa high blood na nasa ICU, Inatake sa high blood. nasa ICU, ang sabi ng doktor may blood clot sa ulo. Life plus. Blood clot. Ang Rage. tanong, kailangan bang operahan kaagad? Hindi naman agad. Pero kung nasa ICU, first Oo na. and foremost, wala tayong say kapag nasa ICU na.
Kasi once na sumuway kayo Delikado doon, na. papipirmahin kagad kayo ng waiver. Mm. Diba? Na-coma ba to? Comatose? Hindi naman. Matas po. Comatose. So susundin muna natin kung ano yung sinasabi sa ospital. Pero ako, I can give something naman para bumanumbalik kagad yung lakas. Okay, boss? Sige po. Next. Okay, pamanhid ng paa. Putulin. Mabilis ang tao ng mga. Hindi naman. Inaalam mo. Sorry. Sabi nung Okay. Yung numbness, tingling effect, and tingling sensation sa paa, yung parang nanginimay, sumasakit, inaalam ko muna what's the reason. Kasi kailangan po kagad ng blood chem. Okay? Ano yan? Pwedeng mataas ang sugar mo, nakakamanhid yun. Mataas ang uric mo, nakakamanhid yun. Mataas cholesterol mo, nakakamanhid yun. Okay? So, kailangan, alam natin, sa totoo lang, paalala ko lang po sa inyo, si Doc Atoy po, doktor po ako, hindi po ako manghuhula. Binabasa namin yung diagnosis, tsaka binibigyan ng treatment. Di ba? Yung iba kasi sa inyo, sinasabi lang yung nararamdaman. Okay naman yun. Agapan na lang natin kung ano man yan. Okay? Next. Okay, diagnose po ako ng colon cancer at abdominal mass. Duodenal. Okay, pancreatic mass. Gusto pong operahan para alisin ang large intestine at alisin ang pancreatic head mass. After chemotherapy. So, na-biopsy na. Opo. Okay. Ano po ang ano po ang primary? Kasi yung dalawang mass na sinabi nyo, may secondary lang doon eh. Pareho daw po primary daw. Parehas primary. The pancreatic head mass and also the colon mass. Yes, Doc, our diagnosis nila pa, familial adenomatous. Tama. Okay. At nag-chemo na? Hindi pa po kasi, usually hindi pa po lumalabas yung biopsy. Pero sinabi nila malignant na nakita. Teka lang. Sa appearance daw po ng Because of the itsura. Pero hindi pa naman confirmed. Okay. Sige. So, ganito. Bago po kayo umattend kay Doc Atoy, you only have one option. Yun ang totoo. Di ba? Kung ano lang yung sinasabi ng ospital, nakita ka ng bukol, opera, chemo, radiation. Pag malaki yung bukol, chemo muna, paliliitin, tapos operahin. Pagkatapos operahin, chemo ulit. So, yun lang yung option nyo dati bago kayo pumunta sa akin. Ngayon, naka-attend na kayo ng health forum, napakinggan nyo na buong buo, nadagdagan lang po yung options nyo. Naging 3 na. Pero the one who will decide for that is the patient and the family. Hindi pwedeng si Doc Atoy. Ano yung 3 options nyo? Para po sa inyo lahat to ha. Number 1, go with the conventional method only. Ano yun? Yung sinasabi na sa hospital. Opera, chemo, radiation. Number 2, you may decide to do the alternative medicine only. Ito lang naman. Pwede rin. Or number 3, you may decide to do the CIM. Ano yung CIM? Complementary Integrative Medicine. Anong ibig sabihin nun? Ito po yung practice ngayon sa Europe at sa US. Pinagsasabay ang conventional, yung pinagagawa sa ospital, at saka yung binibigay ko, alternative. Bakit pinagsasabay? Let's say, the patient is already in the middle of the cycle of chemo. Nasa gitna na. Okay? Ang trabaho ng chemo at radiation, pakinggan nyo maigi ha, importante po ito. Hindi po masama ang purpose ng chemo at radiation. Talaga naman nilikha yan para paliitin yung bukol, patayin yung cancer cells. Tama. Ang delikado sa kanya, side effect. Kasi humihina yung lahat ng organ, pati ang immune system. So, with the use, pag pinagsabay mo, CIM, nasa middle ka ng chemo, sasabihin ko sa'yo, isabay mo agad to. So, sabay na yun. Bakit? Yung magiging side effect ng chemo at radiation, i-repair agad netong binigay ko. So, hindi ka makakaranas ng side effect. So, hindi ka na makakalbo, not unless kalbo ka na. Walang pagduduwal, vomiting, pagsusuka, tama? Walang panghihina. At hindi ka rin mawawala ng gana sa pagkain. So, the decision is yours. Pero kung kaya naman, eto kung alternative lang, kaya ba niyan tunawin yung bungol at patayin yung cancer cells? The answer is yes. Pero ulitin ko, the final decision rests on the patient and their families. Clear? Thank you, Doc.
Okay. Nakakadumi pa ba? Ay, kaso siya. Madalas. Siya po po. May dugo? Wala na. Oo na. Pwede yung tunawin mo na. Kasi ako, pinapa-opera ko lang ang colon cancer kapag po hindi na nakakadumi. Siyempre, wala nang lalabas yung dumi. Nakakatakot pag dito lumabas. Ano naman, ganun lumabas. Okay? Sige po. Next. Is it okay to undergo operation and chemotherapy? Kasasagot ko lang. Okay, Doc, nagiinom kasi ako ng... Red horse. Hindi. Ang gano'n. Ano yun? Nagiinom kasi ako ng katas ng... Malunggay. Katas ng pawis ng lamok. Malunggay, dilaw na sambong at kalamansi. Wow! Huwag bang ituloy? Opo, natural yan. Pag gumagamit po kayo ng naturals, wala kayong maririnig sa akin na against ako doon. Isa lang ang against ako. Ano yun? If ever, sabi nila, Dok, di ba maganda yung naglalaga ng mga dahon-dahon dahil natural yun? Tama. The question will be, wala bang spray na pesticides yan? Or chemicals? Kasi pinakukulungan ko naman eh. Hindi po kaya ng kulo lang na matanggal ang chemicals ng pesticides. Not unless, sarili mong tanim yun, wala naman kayong ini-spray, okay lang. Tsaka dapat... Clear? Tsaka dapat yung isolated sa area na walang pollution. Mas maganda kung walang pulo. Pero malabo na yan. Sa isang lugar dito, probinsya, wala, hindi pa rin. Doon sa lugar namin. Kaganda ng island. Wow. Next. Surgery lang po ba ang lunas para Ano? Surgery lang po ba ang lunas para matanggal ang staghorn kidney stone? Hindi ho, natutunan po yun. Pero wag lang tutusok dun sa ureter mo, napakasakit niya. Okay, pero kung hindi pa naman tumutusok at wala ka namang pain na nararamdaman, pwede pa rin po natin matunaw. In general ko na, baka madaanan mo. Sa sa atin po sa Pilipinas, dalawa lang halos ang kilala niyong stone eh. Kidney stone, tsaka gallstone. Pero hindi po, ang stone po tumutubo sa iba't ibang organ. Alam niyo ba na may tonsil stone? Alam niyo ba na may liver stone? Alam niyo ba na may lung stone? So maraming stones. Pero ang kilala natin, bato sa abdo, tsaka bato sa bato. Clear natin. Yung bato sa abdo, nalulusaw po yun. Huwag lang babara sa bile. Paano natin malalaman kung bumabara sa bile? Kapag itong right upper abdominal area mo, laging sumasakit. Subject for operation na yun. Nakabara na siya sa bile. Wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa, operasyon. Pero kung hindi sumasakit ito, pwede ba natin tunawin? Pag natunaw ang bato sa abdo, ilalabas yun sa pagdumi. Yung bato sa abdo, wag lang babara sa ureter. Okay. Pag natunaw natin ang bato sa bato, ilalabas yun sa pag-ihi. Yung bato sa Senado, nakalabas na yun. Okay, next question. Parang iba yun. Kailangan ko po ba na iparas pa ang ating polyps? Maaari po ba na mawala ito sa gamot lang? Number 2, mawawala po ba ang aking PCOS? Okay, game polyp muna ako. Yung polyp po, maraming natatakot dyan. Gallbladder polyp, endometrial polyp, cervical polyp, nasal polyp. Polyp is one uri of a buwol. Tama naman. Pero para sa akin sa Tagalog, para mas madali nyo ma-distinguish sa mind nyo. Para lang po yung kundil. Ngayon ha? So napakaliit ng polyp. Okay, ang tanong, Dok, pinapa-opera ba? Kasi sa ospital, wala silang pantunaw na gamot. Huwag nyo kakalimutan yun. Kaya nga sa ospital, they are requiring it to undergo surgery agad because wala silang pantunaw na gamot. Paalala lang, hindi gamot yung binibigay ko. Natural na pantunaw. So, natutunaw po yan. Dok, nawawala po ba PCOS? Ang PCOS po is Polycystic Ovarian Syndrome na last month po, pinalitan na ang pangalan. Hindi na po siya PCOS ngayon, PMOS. Polycystic Metabolism Ovarian Syndrome. Kasi kahit po, hindi lang pala reproductive organ ng babae ang nagkokos nun, pati yung maling metabolismo ng kababaihan ngayon. Ayan ha. So, nako-correct ba to? Yes. Ibig sabihin,